Sabi natin na nasaan ang dignidad, mga kababayan, kung ito ay pakakainin lamang ng mga tira-tira. Napag-usapan na natin ito nung panahon ng mga dilawan. Ang kadyutahan ni Lisa Tanas at ng DSWD, ito po ay pakitang tao lamang. Paano mo masasolve ang walang gutom? Sila walang gutom. Yung mga magnanakaw katulad nila, mga adiktos na inuubos ang pera ng bayan, hindi talaga sila magugutom. Itong place na ito, kakapiranggot at wala pang ang 100 ang pinakain nila doon nung sila ay nag-launch. And you divide that, 110 million Filipinos na meron tayo sa Pilipinas. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga ganitong klaseng proyekto, mga kadrama-rama, ay PR stunt lamang o pangpapogi. Panglilin lang yan sa taong bayan. Bakit? Ang approach sa pag-solve ng problema ng kagutuman ng Pilipinas, hindi yung magbibigay ka ng, tatayo ka ng isang lugar na kung na yung mga street children or yung mga street dwellers ay makakatikim ng lugaw doon o kung ano pa man, then isa-showcase mo, ipapakita mo na ang ginawa ng gobyerno ay wow, ang galing-galing. Di ba? Wala nang gutom. Di ba proyekto din yan ng ni Vovong Gadon? Mayroon pa siya mga poverty and hunger, chuchuchuchung mga ganyan. Nire-replicate ng nila, duplicate, mga kadyutahan nilang mga walang kasusta-sustansya na mga proyekto. Ito ay mga pangbangag lamang. Ang punot dulo ng kadyutahan, kagutuman ng Pilipinas ay ang pangawat nila. Ang smuggling business nila. Ang mataas na presyo ng bilihin, ang pulboronic dealing nila, yan ang mga yan ang pinakapunot dulo, ang ugat ng kahirapan ng Pilipinas. At ang una dapat tututukan ang agriculture na hinawakan ni Bangag Jr. Doon pa lang, dapat inalagaan niya na tulungan ng mga farmers na bilhin sa mataas na halaga para matulungan yung mga farmers at maibenta ito sa palengke. Pero ano nangyayari? Recently, nakita nyo ang mga repolyo, ang mga sibuyas, tinapon lang ng mga palangga nating mga Ilocano. Remember that? Bakit nila tinapon? Kasi walang support yung gobyerno. Tapos sasabihin nila, ito yung approach nila, walang gutom kitchen, tapos ngayon ang papakain pa doon mga tira-tira. Kung gusto nilang matapos ng kagutuman at kahirapan, mga palangga, suportahan ni Bangag ang agriculture. Pero bakit niya susuportahan? Ang sinusuportahan niya mga hoarders at mga smugglers. Mga kitchen eklabos ni Lisa, pasilbi-silbi, ang galing-galing naman ni Lisa pusher, naghawak ng tray, nagbigay-bigay ng pagkain sa mga mahirap. Pero ang totoo niyan, diring-diri siya sa mga mahihirap. Yung pondo na nilagay doon sa mga pakain nila kahapon, ilang milyon kaya yun? Nagaling sa DSWD na hindi naman supposedly i-allocate yung budget na yun. Hindi natin alam na nagbumili lang sila, baka ang nagastos na nila 20,000 pesos doon sa mga pagkapagkain na yon kasi walang transparency sa gobyernong ito. Tapos yung pala, 20 million ang binudget nila dito kahapon. Sabi nga natin, ito ay isang band-aid solution. Ito ay pagpapanggap. Imagine mo, ito ay ang mga ipapakain dito, mga tira-tira nga sa restaurant at yung mga near expiry. Ibig sabihin, malapit na mabulok. Siyempre, kung ikaw naman ay street dweller, kasi wala kang kinakain, talaga naman kakain ka ng near expiry o kahit expired na. So itong kitchen na ito ay lahat ay pagpapanggap. Kasi kung gusto nila kayong bigyan ng dignidad, number 1, trabaho ang ibibigay nila sa'yo, livelihood program. Wala pa 100 yung pinakain nila doon. Nag-picture-picture sila, nagdrama-drama sila. Paano naman yung mga nagugutom sa Luzon, Visayas, Mindanao? Saan sila pupunta? Yung mga nasa Bisaya, magkanto pa sila sa Harrison, kag manamok, dyan sa kakapiranggot na mga pagkain at near expiry o expired na? Hindi kayo binibigyan ng dignidad. Kaya nga paulit-ulit tayo dito, hindi tayo magsasawa sa kakalampag sa inyo, mga kababayan, kasi dito nila ipinapakita na wala silang malasakit sa mga mahihirap. Wala silang respeto, pagmamahal at kung ano-ano pa. Parang sinabi nila, jutang gininas nyo, bahala na kayo, ito galing yan sa donation ni ganitong restaurant o bahala na kayo kumain ng tira-tira. My God! Papayagan nyo ba itong mga kasinungalingan ni Bangag Jr. ng DSWD na walang gutom kitchen eklabush? Kasi kasama dito sa programa nila yung zero wastage na pinroyekto din ng mga dilawan. Kaya dilawan-pulawan equals bangagan. Nagalit tayo sa mga dilawan. Bakit di pa kakainin ng tira-tira yung mga Pilipino? Bakit hindi nyo bigyan ng trabaho? Sustainable ba yan? Mayroon bang regulation na yung magdo-donate, may mag-make sure ba na yung pagkain ay hindi na-contaminate? Kasi yung mga tira-tirang pagkain na yan sa restaurant, ako nagtrabaho ako sa restaurant, di ba? Yung iba dyan talagang wala na sa tamang standard. Mga bahaw na, tira na, yung tira, nagalo-halo na minsan yan. Kasi ang tingin nga sa inyo is mga pusali. Ang tingin sa inyo ay wala naman kayong kwentang sa lipunan. Kayong mga mahihirap. Kaya tama na, sabi ni Lisa Tanas, ng DSWD at ng bangag na gobyernong ito, ay talaga namang magkontento na kayo dito sa tira-tira na ito. Sabi ko nga sa inyo mga palangga, ang ugat ng problema ng Pilipinas ay napakalala. Kung binalaan lahat ng pera, ng budget, dyan sa PhilHealth, na sinasabi nilang sobra-sobra, sobra-sobra yung pera ng PhilHealth. Pero ang daming may mga sakit na nagkandamatay na lang dahil hindi nabibigyan ng kalinga na nakalagay dyan sa batas na yan. Now, may pera ka, wala, indigent ka, purdoy ka,
ay meron kang constitutional rights na magpagamot sa mga pampubliko, even private hospital, dahil ang magbabayad ay ang institusyon. Sino ang institusyon? Ang gobyerno, ang PhilHealth. So kung gusto talaga nila maibsan ng kagutuman, kasama yan. Yung health concern ng mga kakain ito, hindi ba porket pulubi na lang ito mga taong ito, porket nagugutom, hainan nyo na lang ng tira-tira? Paano masisiguro kung ito ay safe na kainin, itong mga tira-tira na ito? Di ba? Propaganda ito na walang katuturan. Gusto lang nila magpa-picture pogi. Ito yung mga headline, Lisa Tanas, naging servidora na mukhang, mukhang palaka o ang butod, mudlo. My God, masasabi lang nila na ay may ginawa sila in the spirit of Christmas, chuchu-chuchu. My God, ang tanong ko sa inyo, kung yung pondo ng gobyerno, ng budget natin, mga palangga, ay dapat ilaan sa mga social services, education. We're talking about yung matino, ha? Pondohan, number 1, healthcare, ayaw pondohan. Ang DepEd, kinat, 12 billion. Sabi ko nga, wala namang patutunguhan yan kasi lahat sila dyan ay mga kawatan. So ngayon, mga palangga, kaya sabi ko sa inyo, kung gusto matapos ni Bangag Jr. ang issue dito sa kagutuman, pag-upo pa lang niya, tinutukan niya na yung agriculture. Di ba? Sinumulan niya sa mga magsasaka, sa mga farmers, suportahan, irrigation, pang-abono, pautang na zero tubo. Kung instead of zero wastage na yan, sinuportahan niya kayong mga magsasaka, kayong mga nasa probinsya na magpautang ng zero interest. Anyway, isa sa ginawa ng bansang Thailand or Vietnam, I think pareho lang ginawa nila, inuna nila yung mga probinsya. Yung mga magsasaka sa probinsya, tinulungan nila yon ng pautang, mababang interest, abono, irrigation, kasi halos pareho lang naman yung sitwasyon natin ng Vietnam at Thailand. Para yung mga magsasaka, hindi na sila pumunta sa Maynila na magsiksik. Diba? Yung sa Thailand or Vietnam, para hindi na sila pumunta, mag-migrate sila sa pinaka-capital ng lugar nila. So, ganun dapat ang approach ng gobyernong Bangag. Hindi yung walang gutom kitchen, bigaon, alpot, putod. Nakita niyo yung mga katsutahan ng mga ito? Puro lahat kasinungalingan, mga palangga. Puro katsipan, tira-tira. Anong klaseng, well, sabi ko nga, this is pang Bangag na project. This is all about Bangag-Bangag project.